Ay na nga mga kababayan, dalawang suspect sa pagtsugi sa vlogger na si Mima Alicia mga kababayan, arestado na. Grabe ang bilis ha. Palakpakan natin ang PNP mga kababayan. Itong PNP Caloocan, grabe ang bilis nila nalutas at naaresto itong dalawang suspect mga kababayan. Pero bago tayo patuloy, babati muna tayo ng magandang gabi sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun nga mga kababayan, arestado na itong dalawang suspect sa pagtsugi kay Mima Alicia, yung vlogger na sinasabi mga kababayan na vlogger na bayaran. Arestado na. Ang bilis Ang galing ng PNP Caloocan Pero yung ating mga kababayan, marami ang katanungan. Bakit daw ganun kabilis? Ganun na lang kabilis na aresto itong dalawang kriminal ito. Mga kriminal ba talaga yan na aresto ninyo? Yan ba yung sinasabi ng PNP mga kababayan, PNP Caloocan, na yung dalawang yumari kay Mima Alicia ay mga sindikato? Binabayaran ng mga sindikato mga kababayan, mga kriminal, gun for hire mga kababayan, pero ganun lang pala kabilis maaresto itong mga kriminal na ito. Totoo ba talaga? Nagtatanong lang tayo Totoo ba talaga na yung dalawang naaresto ninyo sa Mabalak at Pampanga, sila ba talaga ang totoong yumari kay Mima Alicia? Nagtatanong lang naman. Kasi nga yung ating mga kababayan din nagtataka. Kung mga kriminal ang mga taong ito, bakit ganun na lang kabilis nila maaresto? Tapos hawak pa daw ng sindikato mga kababayan. Pero parang wala pang isang linggo, arestado na kaagad. Wow, ang bilis. Ang galing ng PNP ngayon mga kababayan. Ito na. Huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Okay, walang sound. Teka lang. Balik natin. Oops. Okay, ito na. Arestado ang dalawang suspect sa pagpatay sa pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia. Ayon sa mga polis, tuloy ang investigasyon dahil sa impormasyong posibleng may ibang sangkot sa pagpaplano at pagkakasa ng krimen. Saksi, si Marie Zumat. Hawak na ng pulisya ang dalawang suspect sa pamamaril at pagpatay sa pro-PBBM vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia. Naaresto sila alas 8:20 ng umaga sa Mabalacat, Pampanga. This was after the intensive investigation and follow-up operations conducted by the Northern Police District Special Investigation Task Group, Lima. July 17, nang paslangin si Mima Alicia sa kanyang tahanan sa Caloocan City. Nagkakalookan ang inarestong gunman na kinilalang si alias MS edad 58. Nagkakabite naman ang umano'y nagpatakbo ng motorsiklong ginamit sa pagtakas na kinilalang si alias JA, edad 48. Sila na po mismo yung dalawang nakita natin na if you were able to watch kung may mga ibang video, sila na po mismo yung salarin, sila na po yung mismo may gawa na sinasabi ng witness natin na dalawang nakamotor na huminto po at pumatay kay alias Lima. Kasong murder, paglabag sa section... Ito mga kababayan, naka-helmet itong dalawang suspect. Ayun pa nga sa mga lumalabas na balita. Nagtataka lang din ako. Kung isang bisis lang nakita ng suspect yan, ng witness, naka-helmet, paano ma-identify ng witness na ito, na itong dalawang ito, yun na sila ang bumaril kay Mima Alicia. At ang layo ng isa, ang layo ng pinanggalingan, Cavite mga kababayan. Paano nila nalalaman kung halimbawa lang, ito nga, yung dalawang pumaslang kay Mima Alicia, paano nila nalalaman na ganong oras darating itong si Mima Alicia doon sa kanyang tinutuluyan? Nakapagtataka talaga mga kababayan. Pati ako naguguluhan kung paano, kung anong nangyari. Bahala na sila mga kababayan. 28 ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Republic Act 9516 kaugnay ng pag-iingat at pagmamayari ng mga paputok o explosives. Ang mga kasong isinampalabas sa dalawang suspect na in-inquest na ngayong hapon.
Na-recover sa mga suspect ang 2 granada, isang 9mm pistol at isang kalibre 45 baril. Ang huli ang pinaniniwala ang ginamit sa pagpatay sa biktima. Nadakip man, nilinaw ng pulisya na tuloy ang investigasyon dahil sa impormasyong posibleng may ibang sangkot sa pagplano at pagkakasa ng krimen. Yan na. Hindi na ito dinetalye para hindi makompromiso ang operasyon. Around 20 or 15 or 20 minutes before dumating sila, tsaka lang po pumasok itong dalawa. So it points to the fact that there were some other people who were looking or surveilling ito pong movements nila. Patuloy pa rin inaalam ang motibo sa krimen. Pero ayon sa kapwa vlogger ni Mima Alicia, posibleng dahil ito sa pagtalakay nila sa politika. Gusto kami patahimikin. Ayaw ko yung pagsalitain. Minsan naman kasing may nagbanta laban kay Mima Alicia. 3 months ago, may mga pinento siya sa amin na may mga nagtatag niya daw sa kanya. Even sa mga live streaming niya, post niya, sa comment section, may mga nagtatag, susunod ka na. Naikwento rin ang banta sa ina ni Mima Alicia dahil umano sa content ng kanyang mga vlog. Ang gusto ko po, yung nag-utos na pumatay sa anak ko, gusto ko mahuli kaagad, maksyonan kaagad mahuli. Kasi walang kalaban-laban yung anak ko, pinagbabaril. Sa ulo pa naman yung tama, pati sa dibdib lang, hindi maksyonan kaagad mahuli. Kasi walang kalaban-laban yung anak ko, pinagbabaril. Sa ulo pa naman yung tama, pati sa dibdib lang, hindi ko siya naawa sa anak ko. Naniwala ba kung mayroong pamataas nag-utos doon sa bumalim sa anak ko? Kaya pag naman tatahimik. Kasabay na napalit. Yun ang ano mga kababayan. Kaya tayo, naniniwala rin tayo na mayroon talagang mas mataas pa na nag-utos para nga paslangin ito nga si Mima Alicia. Bakit hindi nyo tanungin kung sino siya Boss B? Bakit hindi nyo halongkatin yung voice record na viral ngayon sa social media? Yung sinasabi, may upload tayo niyan mga kababayan, yung nag-uusap sa pagitan ni Atty. Claire Castro at nito nga si Mima Alicia mga kababayan. At mismong si Atty. Claire Castro na rin ang umamin na talagang nag-uusap sila. Nito nga si Mima Alicia. Kaya nga maraming mga katanungan yung ating mga kababayan. Paano nagkaroon ng number itong si Atty. Claire Castro kay Mima Alicia? Meron ba silang ugnayan, mga kababayan? Yan yung maraming katanungan ng ating mga kababayan. Yun ang dito lang muna at kayo na lang yung bahalang humusga kung ano ba sa tingin ninyo, bakit ganito kabilis na aresto itong 2 suspect mga kababayan. At sinabi ng Philippine National Police, PNP Caloocan, na itong mga yumari kay Mima Alicia ay hawak ng mga sindikato, mga bayaran mga kababayan, gun for hire, pero ganito kabilis maaresto. Di ba nakapagtataka din? Nagtataka lang tayo. Nagtataka lang naman tayo, hindi naman na tayo kumukontra mga kababayan. Nagtataka lang tayo. Yun ang bago tayo matatapos, mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout na rin kay Bitos Jit para siya lang ang mastermind. Bakit nakatakip siya ng kaniyang mukha? Sino ba ito? Hindi ko makita. Sino ba ito kinukwenta niya? Nakatakip daw ng mukha. Sino ba? Si Sopot. Si Ilipanyo Labrador mga kababayan, yung nagkukuno rin matapang pero supot naman. Shout out na rin kay sino ba ito? Enrico Vicente. Shout out kay Crescendi Francis. Maraming salamat sa iyo Crescendi Francis. Shout out na rin kay Member J. Religious ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga buko, Codin Yuret, sa si Sagi. Shoutout na rin kay Hilda Batistil. Shoutout na rin kay Rod TV. Shoutout kay Mardunya Gulay. Shoutout kay Roberto Calderon. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Darwin Abad. Shoutout kay Imar Tugunon pala. Sorry idol Dikit-dikit siyang litra. Kaya pag binasa natin, dire-diretso din minsan. Shoutout na rin kay Lucio Junior Mercado, kay Mick, shoutout kay
Lods Rosalie Malit, idol. Lods, maraming salamat sa iyong pagbabalik. Shout out sa iyo. Kay Gborn Canla, shout out kay Charis Salcido. Pwede pa shout out sa akin ito. Hins TV, shout out, idol. Shout out rin kay Nori Marilyn Arinas, shout out kay Nori, sino ba ito? Nori lang. Mami Disa Borby, shout out sa iyo, ma'am. Mga mukhang pera kasi kaya ang nangyari sa kanila. Buti nga daw, sabi ni Ma'am Elisa Borby. Shout out rin kay Yarni, shout out. Si Bintol po ba yan? Po yan? Si Bintol po, ano bang pangalan nung sinabi? Basta si Bintol po yan, mga kababayan. Yan yung binabanatan din ni Mima Alicia. Shout out na rin kay Fulgencio Rosit at kay Priscilla Daanton, kay Saji, Zaya, at kay Curious na Pusa. Yun ang Roski, shout out na rin sa'yo. Yun ang hanggang dito lang muna, once again. Ingat ang lahat. God bless, Lord, isa sa atin.